Tapos sa mga na nagmumula sa publiko na ito po kasi ko halimbawa, yung isang tao ay binoboykot. Boycott. Oo, Yun yung madaling hinihimo salita. na iwasan dahil sa isang nagawa o nasabing itinuturing na mali o offensive at hindi katanggap-tanggap ng publiko. Pero minsan parang deserve naman nilang... Pag sobrang nga naman. Pero yung mga gano'n kasi partner, minsan meron ding epekto sa kanila. Parang si Rowena Guanzon, di ba? Sabi niya, ika-cancel culture nyo ako, hindi ko na yan, wala nang epekto yan sa akin. At para pag-usapan kung ano ba yung cancel culture na yan at kung paano po ito nakaka-apekto, ay nasa kabilang linya po natin, makakausap po natin si isa pong Sir John. registered psychologist, si Sir John Cadiz Carandang. Good morning po! Sir John, salamat po. Sir John? Opo. Yes? Ayun. Am I loud and clear? Opo. Narinig? Opo, dinig na po namin at maraming salamat po Opo. sa pagpapaunlak po sa ating panayam. Opo. Opo. Una po sa lahat, meron ho ba kayong patient sa inyong clinic na ang kanya pong parang trigger po kung bakit siya parang nagkaroon ng anxiety o kaya po ay kalungkutan ay dahil po sa social media? Okay. Sir Sander, sobrang dami, no? Actually, karamihan ng mga bata, yan ang dinireklamo. They felt that they were neglected or rejected or abandoned, pero more on the social media platform. Like, kausap lang kita kanina, tapos maganda yung pag-uusap natin, tapos the following day, sinzone ka na. They felt bad about it. They felt what's wrong with them. Yun yung dating sa kanila. Kaya tuloy, feeling nila, may mali ba sila? Meron ba silang problema? Mali ba sinabi nila? Something like that. Kasi nade-develop dun sa social media yung social attachment o emotional attachment rather. Diba, kachat lang kita, tapos almost 1 week ka nagchat-chat. Tapos all of a sudden, sinsong ka na lang. Ginost. Okay? So parang you felt, teka, ano mali? Diba? So, yun, doon nagkakaroon sila ng social and emotional attachment via social media. Pero syempre, hindi natin masasabi na ito ay isang disorder, no? Na nagkakos ng anxiety feelings or distress sa kanila. Pero hindi siya typical na part lang siya na hindi siya disorder. Feelings, anxious siya. Opo. Pero ano po yung karaniwang epekto po ng cancel culture sa mental health ng mga biktima? Well, depende kung influencer ka, baliwala na lang, di ba? Pero kung ikaw ay social media user like us, like me personally, pag may pinost ako, I felt bad. I felt sad. Parang, teka, bakit gano'n? Parang ako yata yung mali. Or, ganyan yung feelings eh. Kahit sasabihin mong nag-comment ka lang, tapos sasabihin sa'yo, doon nagsisimula yung cyberbullying, ika nga. So parang ang hirap i-adjust, ang hirap tanggapin, lalo na hindi ka naman sanay sa pagsasabi ng pang-insulto, o hindi ka ready emotionally sa pagbabasa ng komentaryo. O masakit pa nito, pakiramdam mo wala kang kakampi sa social media. Opo. Diba? Parang nung bata tayo, hindi tayo bate. Diba? Hindi kita bate. Diba? So, pag diba nung bata tayo, pag sinabihan ka hindi ka bate, wag mo batiin siya, si John, hindi natin bate, diba? Oo, sige. Tapos, pwede sali, hindi lang ka namin bati eh. Ano yung nararamdaman natin nung bata tayo? We felt sad. Ganun din yon. Iba na yung mukha natin ngayon, sa panahon ngayon, na hindi tayo bate sa social media. Pero, we have to also understand na hindi lang yun dapat natin maging pamantayan, no? Opo. Kasi naging toxic na talaga social media ngayon eh. Opo. Sir, babalik rin ko po yung tanong. Ano ho ang nagtutulak sa mga tao, particularly sa Filipino, na bakit ho ang dali nating manglait sa social media? Manghusga. Okay. Di ko sure, pero kasi sa social media pwede ka maglagay ng anonymous participant, di ba? Opo, Pwede mo mga lagyan- troll. troll. Pwede kang magpakilala. Pwedeng gano'n. Kasi parang hindi tayo mindful sa feelings eh. Nakakala nila
makarami lang tayo ng engagement, di ba? Hindi tayo okay na. Tapos kapag nanlait ka, parang okay, sige, nasaktan ko ng damdamin niya, panalo ko. Parang nawawala yung pagiging kind ng tao. Correct. Mhm. Di ba? Sad to say, may mga tao kasi na their intention is not to their intention is to hurt the feelings. Di ba? Kumbaga hostile sila. Hindi na kasi uso ngayon mananakit ka ng tao na physical, pero Physically. mas malaki yung epekto ng emotional pain. Correct. Di ba? Yung sabihan ka lang so, katulad ng body shaming Body sa shaming, social correct. media. Mhm. Ako na body shaming ako, na malaki ang tiyan ko, aminado naman ako. O yung taba mo na ngayon, anong ginagawa mo? So, sa social media sinasabi yon. At the back of my mind, take off to well, sige, pero siguro ang intention lang niya, maging sikat siya maging mabuti, ako maging pangit. Something like that. Ganun yung intention talaga. Hindi talaga sila nagsushow ng concern or charity sa taong kanilang kinikriticize. Halimbawa, pipicturean yung bata na o yung tao na gagawing katawa-tawa, di ba? It's also form of bullying. Cyber nga lang. Kasi ang intention mo, magpahiya at manakit ng damdamin. Kung intention mo yung manakit ng damdamin, na may problema sa'yo. Ikaw may problema doon. Opo. At hindi ka dapat magwagi, ika nga. Sir John, posible ba magkaroon ng long-term trauma yung isang tao pong nakakaranas sa matinding pambubuli sa social media or yung biktima po ng cancel culture? Yes, oo. Pwede. Kasi hindi niya alam kung sino yung kaaway niya eh. Hindi niya alam kung sino yung galing sa kanya. Diba? Maaaring gumagamit ng ibang pangalan, pero yung pala kaharap na pala niya yung cancer, yung nagka-cancer sa kanya, o kaya kasamahan niya sa bahay, hindi niya alam. O kapitbahay niya. Ngayon, parang nangyayari, nagiging hypervigilant siya. Minsan iniisip niya, ano na nasasabi ng tao sa sinulat ng tao, paano yung nakailang shares na ba. So nagkakaroon ng distress, emotional distress, at the same time, traumatic sa kanya. Hindi pa natin masasabing disorder, depende sa length o sa time frame. Pero kung halimbawa nakaramdam siya ng takot, nakakatakot talaga. Hindi siya nagiging normal kaagad. At depende sa coping ng tao kung paano niya tinatanggap yung cancel culture. Halimbawa po, sa ating mga lumalabas sa TV o sa radio, siguro immune na tayo, no, sa sasabihin ng iba kasi yun yung isa sa mga risk. Opo. Ika nga, nadami pag nagsasalita ako rito, maaaring paniwalaan niyo ako at maraming hindi maniwala sa akin. True. So, sanay na ako. Paano yung mga taong bata na emotionally hindi sila resilient? So, ang daming tumatakbo sa isipan nila. Ano kaya, tama ba sinabi ko? Paano pag mali ba? Ano ba lang? Ang daming mga what if. So, nag-overthinking na. At yun yung nagkakaroon sila ng emotional distress. And possible fear, di ba? So much fear. At later on, pwede mag-lead to trauma kung sakasakali. Opo. Kanina nyo pa sir nababanggit yung mga terminology na hindi pa naman disorder, baka feeling lang, anxious feeling lang, hindi pa totally sakit. Ano ho yung mga sukatan pong ginagamit po ninyo bilang isang registered psychologist para maideklara na ito kailangan na nitong uminom ng gamot, kailangan ng psychotherapy, 5 sessions, 10 sessions versus dun sa iba na baka hindi mo kailangan? Okay. Halimbawa, si patient A, no, nakapunta sa clinic ko. Sir, na feeling ko natatakot na po ako gumamit ng social media, etc., etc. So ilang buwan na yan. So more than 1 month na po. So from there, titingnan namin time frame, then yung symptoms, kung active or inactive, kung active po yung symptoms, then we can proceed to psychological assessment. From the psychological assessment, we will interpret. Then kapag na-interpret na po namin, gagamitan po ulit namin ng clinical interview. Pag nagamitan na po namin ng clinical interview, then we have to consolidate our observation, interview, and the result. Then that's the time that we can say, this is already an anxiety disorder, the patient is suffering from post-traumatic stress disorder. And then, yun, gagawin na namin ng treatment plan. It's a long process kasi. Kaya depende pa rin po. At halimbawa po ako, okay, nakaramdam ako ngayon ng takot. It's not a disorder. Pero pag na-prolong na yung simptomas at tumagal na,
kailangan i-assess na talaga siya. Kaya nga po, ang mga tao, ina-advise namin na kapag nakaramdam ng distress at hindi na normal yung kanyang nararamdaman, huwag na matakot magpatingin sa psychiatrist o sa psychologist, at least maagapan. Hindi na natin hintayin yung disorder. No, ma-diagnose na. Kasi mahirap makapag-cope kapag nagkaroon tayo ng particular disorder, lalo na sa mental health sa mga panahon ngayon. Opo. Sir John, paano halimbawa yung mga natatakot nga po na pumunta o magpakonsulta sa psychologist? Ano po para sa inyo yung pinakamabisang coping strategies para po sa mga taong biktima nitong cancel culture at cyberbullying? Una, kailangan natin sabihin sa mapagkakatiwalang tao na natatakot ako sa biktima ko. Pangalawa, i-report sa authority. At pangatlo, iwasan muna ang paggamit ng social media, lalo na kapag hindi ito yung naging cause ng distress sa atin. Kasi I understand na part ng buhay ng social media, kahit ito, yung aking interview, nakilala niyo ako sa social media. Correct. So kumbaga hindi naman maiwasan. Pero sa mga tao na nakakaramdam ng ganung kung naging cause sa social media, kung kayang iwasan. Pero kung sa tingin niya personally, hindi niya kaya i-cope to, siguro sabihin niyo sa kaibigan niya na samahan mo ko sa psychologist o sa psychiatrist para matulungan mo ko at samahan. Kasi parang sa awa ng Diyos ngayon, unti-unti parang nano-normalize na yung pagtingin sa professional because of social media as well dahil tumataas ng awareness, di ba? So parang nawawala yung takot nila na magpatingin. Ay, oo nga pala, no? Wala na pala masamang magpatingin sa psychologist kasi parang ka na nagpatingin sa doktor na inubo ko, Dok. Ano pong ko sa ubo? Di ba po? So, sana ganun maging attitude natin. At the same time, sa mga taong nakaranas ng pambubuli or cancel culture, huwag natin in-invalidate na okay lang yan, sila nga, ganyan-ganyan, ako nga, ganyan. Hindi, it's not all about their story, your story. It's all about yung tao, yung victim story yon, di ba? So, please avoid invalidation. Kasi yung invalidation mismo, ang lalo nagpapalala ng kondisyon na ay parang mali yata ako na open up ko na nagkaroon ako ng fear, nagkaroon ako ng trauma, nagkaroon ako ng anxiety. Tapos dahil sa social media, mali na naman ako. So imagine mo yung invalidation, salit na makatulong lalong lumala. Salit na maibsan lalong lumala. So yun lang po ang problema sa atin ngayon. Opo. Sir John, siguro ito sa kabilang banda, meron po bang positibong bahagi naman ang cancel culture? Halimbawa, mas magiging, kumbaga yung accountability pag ikaw ay nagpo-post, especially po sa online. Siguro, ayokong gamitin na may pros ang cancel culture, no? Siguro, para sa akin, it's about trying to reflect doon sa tao na bakit nga ba may mali siguro ako. Sana maging tayo ito sa pagko-comment. Hindi natin ka-cancel. We can directly message the person. Diba, Sir Sandro, sorry hindi ko na gusto sinulat mo, parang mali. Magkaiba tayo ng belief. So, pakibura kung kinakailangan. One example, may nag-post about sa friend namin na rope, simple rope. Opo. Okay? And then, maraming nag-plan na para natuwa Na-trigger. ka. Tapos, na-trigger yung iba, tapos natuwa yung iba. Tapos sabi niya, for honestly, and then I talked to the person. Sir, I'm a licensed psychologist. Hindi po maganda yung post ko, walang disclaimer. So, hindi nakakatulong sa ano pa pala mo, blah, blah, blah. Para sa akin, at least nagawa ko yung part ko in a very positive manner. Tama. Diba? So, it's up to that person kung tinignan nyo as cancel culture o as a paternal correction. Diba? Correct. Ganun Opo. lang naman po yun. Kasi di mo magkailangan burahin ka sa comment section Diba? Opo. Sir, may comment po dito from Melanie De La Cruz. Sabi niya, tamang-tama po raw yung topic natin at yung pag-interview namin sa inyo kasi health is wealth. Mental health is wealth daw. Ay, salamat. Totoo naman. Kaya lang, ang problema po, sa sobrang dami ng pong cases, kakaunti pa lang po yung mga professional po sa mental health na talagang tumutugod kasi nga ho, hindi pa po ganun kalawak yung, kasi parang sa 100 million Pilipinos, dapat
merong at least 10,000 to 50,000 per Filipinos per psychologist, no? Medyo kakaunti pa lang po kami. Pero kung kakayanin nilang makapag-usap sila sa isang guidance counselor, sa mga mental health advocate, para sa kanilang well-being, mas maganda. Or self-care, or stress management. Tulad ngayon, lahat tayo busy. So take a pause para hindi tayo ma-overwhelm at mag-cause ng, again, distress. Paulit-ulit ko sabi yon na at maluluma sa isang magkaroon ng isang mental health issues. No? Opo. Sir Sir, John, baka sakali may mga kababayan tayo na gusto po mag-seek ng advice mula po sa inyo. Saan po nila kayo pwedeng makontak? Ay, salamat po. Okay po, ako po, you can follow us to our social media account, Facebook and Instagram and WhatsApp. Just search Karandang Institute Mental Health Services po. And from there, we can help you kung ano po yung needs po ninyo. So again, sana mantra natin is all shall be well, no? tama. Salamat po. Thank you, Sir John. Thank you po, Sa inyong sir. oras at panahon. Mabuhay Thank po you. kayo. God bless po. God bless po. Mabuhay po. Si Sir John Cadiz Karandang